Unbox natin at i-review itong lazy chair computer chair daw to. Ayan, bedroom backrest chair, basta ganito yung itsura niya sa Lazada. Unbox natin to, tapos i-review natin dahil baka kailangan nyo ng review nito, pero hindi ko na ipapakita yung buo nito, yung buong unit, pero papakita natin yung mga hindi ko gusto dito at yung mga kasama nitong items, yung mga tornilyo niya, screws na kasama. Tama na yung tools niya, hindi na kailangan ng tools, naka-alin lang naman siya. So bubuhin ko na to. So guys, ganyan lang pala yung foam niya. So tapos wala siyang bakal. Ang bakal lang niya ay yun, dalawa lang. Ayan, kalawang na. Saka dito, so hindi siya talaga matibay. Ito ganyan lang oh. Yan, lundo na to. Yan, sira na. So, pwede nyo naman lagyan ng plywood, kaya lang bumili nga ng brand new para kung bumili ng naayusin mo pa, kailangan mong gawin. Ayan. Binuksan ko lang yung zipper, may zipper kasi siya. Ayan, sinilip ko, ganyan lang yung ayan. So ayan, para sa akin, avoid, huwag yun ang bilhin. Pero may link ako dyan kung gusto nyo pa rin bumili ng ganitong upuan. Pwede naman, lalagyan nyo lang ng kahoy dyan para tumibay. Kasi nga yung foam niya, yung ano lang yung mga pambalot lang na styro. At yan, lubog-lubog na agad. Sira na. So lagyan ng plywood. Meron naman siyang bakal dito sa side na to. Pwede siya lagyan ng plywood dyan. Ayan, may bakal siya dyan. Lagyan niya na ng plywood dyan. Pero yun, sayang nga yung pera dito. Ayan. Dahil dito, ganito nga lang yung quality niya, kailangan ko bumili ng bagong gaming chair or chair lang. Basta kailangan ko ng upuan para sa computer ko. At etong lumang chair na to, bagong luma, hindi pa tumagal ng 1 week. Hindi naman siya nasira pa. Kaya lang ayoko na siyang gamitin dahil baka mahulog lang ako dyan dahil 120 kilos ako. Tapos ganyan lang, plastic lang yung sumasalo sa akin. Baka maaksidente pa ako dyan. Bibili ako ng gaming chair. Yung dati kong gaming chair, yung AK Racing, lalagay ko na lang dito yung yan, lalagay ko na lang dyan yung gaming chair ko. Tapos, yung bago kong bibilin, baka mesh type, baka Sihu o Muso.
So, abangan niyo na lang kasi nga ayan. Pero hindi ko naman 'to itatapon, okey pa 'to. Nagpapagawa lang ako ng veranda extension, dun ko ilalagay ito para yung mga magagaan, puwedeng-puwede silang umupo dito. Tapos puwede ko rin naman talaga 'tong ayusin kapag may time na ako. Lalagyan ko ng plywood, kakapalan ko ng foam, kakapalan ko yun ng foam, yun gagawin ko basta ipapagandahin ko na lang siya tapos upload ko ulit, re-review ko paggawa na yung veranda. Kaya lang mga 3 months yun, eh, mag-i-slab pa kasi yun, eh, extension lang siya. Pero wala kasing bubong yung current veranda, ah, half lang yung bubong niya so hindi ko puwede ilagay ito doon, mababasa. Kaya 'pag nagpa-extend na ako, pati yung bubong i-extend din kasi. Kaya yun, abangan niyo na lang yun. Pero kayo depende na yun sa inyo kung bibili kayo nito. Kung magaan lang kayo, walang problema, 40 kilos lang kayo, 50 kilos. Mura-mura lang naman 'to. Tapos puwede naman nga ayusin, kaya lang para sa'kin 'di ba, ah, ayun sayang yung oras, yung pera dito kung bibili naman ako ba uli. Pero magagamit ko naman nga siya, yun lang, 'yan. At least may nakita niyo kung anong klaseng produkto 'to, 'tong mumurahing OnePlus lang. Tapos puwede pa kayong magdagdag dito ng para sa paa, pero hindi ko na binili yun, eh, yung upuan lang kasi kailangan ko. So ayun, like, comment, share, subscribe na lang kayo kung may natutunan kayo, kung may nagustuhan kayo, and bye-bye.